Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama San dito sa Samsam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw. Kamusta naman kayong lahat? So syempre gusto ko munang batiin kayo ng Happy Chinese New Year. So sana lahat kayo ay ayun nga, yung ating mga mindset ay laban na laban para sa taong 2026. So, this is the official na 2026 na para sa Year of the Horse. So, ito na daw yung beginning. Sana masaya yung puso ninyo at ang isip ninyo. Yun lang. Wala naman tayong dapat tawag dito, wala tayong dapat ipag-alala, kundi manalig lang sa Diyos. Syempre, yun yung number one. Tapos, huwag kayong makalimot na magpasalamat, magdasal, at higit sa lahat, syempre, yung pananalig talaga, doon tayo kumapit na parang magtiwala na may Diyos at magtiwala sa mga gawa ng Diyos. Di ba? Yung ibig ko sabihin gawa ng Diyos, yung kanyang pwedeng ibigay sa'yo. So, yun talaga, pagkatiwalaan ninyo yun. Wala nang iba. Kumbaga, parang yes, minsan ganito, nangyayari ganito ang buhay, pero trust Him. Yun yung importante. Trust Him. Lalakas kayo, promise. Di ba? So, yan. Kaya naman, syempre, gusto ko rin mag-shoutout yung mga kaibigan natin na naka-stay sa iba't ibang panig ng mundo. So, kamusta naman kayo? Mag-ingat kayo ng bonggang-bongga, lalo na yung mga nasa USA na talagang lumalaban sa buhay. Yes, alam natin na bongga ang mga buhay nila doon, pero mahirap makipagsapalaran kasi syempre nakikipagsabayan sila. Diyos ko, ikaw ba naman magsalta ka ng araw-araw na English? Ang hirap doon, ha? Charot. So yan, yung mga nasa Canada, syempre yung mga friends natin na nasa Canada, hindi naman lahat sila ay may trabaho agad. So mahirap kasi syempre, di ba? Ibang bansa to, tulad nga na sinabi ko, yan Canada, Australia, ayan, araw-araw ka na nag-i-English dyan mga yung iba races pa, di ba? Yung medyo pipintasan pa yung mga mga language, yung accent mo, ganon. Diyos ko, nakakaloka. Kaya ako yoko doon mas gusto ko na lang dito. Charot. Dito kasi okay lang pag nagkamali ka, okay lang. So, walang problema. Pwede mo i-correct doon. Pag nagkamali ka, sabihin, hindi ka marunong magsalita ng English. Diyos ko, Lord. Ang hirap ng buhay nila araw-araw, no? Charot. Anyway, so lahat naman yan ay mga magagaling. And then, of course, so ingat kayo lagi. Yung mga kaibigan natin, yung mga talagang pumafollow sa atin na from Middle East. Oh my gosh, ang dami-dami. So sana lahat kayo ay okay na okay at happy sa buhay. So, ang saya kaya dyan sa Middle East. Gusto ko dyan sa Middle East kasi maraming Arabo. Di ba? Basta may Arabo, bongga yan. Sus ko, may piyok-piyok yung boses ko. Nakakaloka. Paano naman kasi sports day namin kanina? Sigaw ko na sigaw. Grabe yung sigaw ko. Ako lang yata yung tao doon. Charot. So, yun. Ay, nako. Pero syempre masaya dahil syempre tuloy ang buhay, tuloy ang laban, at tuloy ang ligaya. Ako naman ay marami akong pinagpapasalamat sa Diyos kasi nga, syempre, di ba, binibigyan tayo ng good health. Tapos, ang ganda pa ng beefy ng dugo ko ngayon. Diyos ko, 120. Nare-reach ko yung 120 talaga. Oo, ang saya lang. Sana magtuloy-tuloy lang ng ganun, no? Para maalis yung maintenance natin. Ang hirap kasi pag inom ka ng inom ng gamot araw-araw, kakaloka, magastos, tapos bukod doon, ayun na. So, kailangan talaga exercise. Guys, huwag niyong katamaran mag-exercise. So, yon. At ito na nga, pag-usapan natin. Siyempre, nag-start na yung Miss Universe Philippines, di ba? Ang bongga naman. Ang ganda-ganda ng kanilang press presentation. Yung iba nagre-reklamo, hindi daw bongga. Kayo naman, matuto na kayong makontento. Buti nga may napapanood pa tayo at buti nga may nilalabas pa sila kaysa sa wala, di ba? Ako, okay naman ako, happy naman ako, satisfied naman ako sa mga nakikita ko. Hindi na ako makomplain na basta makakuha lang sila ng
bonggang-bonggang pambato natin ngayon taon na 'to at masaya ako kasi marami namang magaganda. At ayun na nga, nagsimula na yung training nila, 'di ba? So, training ng pasarela, tinignan na kung paano magpasarela yung mga girls kasi nga siguro magsisimula na yung challenge nila. O at least 'di ba nakikita natin na tinatrabaho na nila. So, yon. And then, eto na nga. Diyos ko, maraming from Miss International. Meron naman isa lang. Ang dami. Isa lang, si Nicole Bormeo. At galing sa Binibini, di ba? So, hindi talaga nawawala yung mga candidates na galing Binibini. Oho. Meron at meron sasali from Binibini to Universe rather. Pero ito ang tanong. Taga Miss Earth. Ang dami kasi ng taga Miss Earth. Taga Miss Earth kaya ang mananalo ngayon ng Miss Universe Philippines way back 2020, ano ba siya? 2022? Oho, 22. Si Celeste Cortesi kasi taga Miss Earth siya. Celeste Cortesi is a Miss Earth winner noong 2018. Tama ba 2018? Tapos sumali siya ng 2022 Miss Universe. And then, ayun, na El Tocuyo sa Miss Universe noong 2022. 2023 kasi si Michelle D. 2024 si, okay. So, yun, tama. So, ayun, na El Tocuyo tayo noong 2022. Siya yung sumira na hindi nakakapasok ang Philippines sa semi-finalist, taga Miss Earth, na inaasahan natin na kakabog. Kasi nga, di ba, yung mga taga Miss Earth kasi na taga ibang bansa, nakakarating sa top 5 ng Miss Universe. Pero itong si Celeste, after Beatrice Luigi Gomez, naligwak tayo sa semi-finals, di ba? So, yon. So, ngayon, may another Miss Earth na naman na lumalaban. 3 sila from Miss Earth. Tapos yung dalawa, nakarating talaga sa Miss Earth International. So, na-allergic na kaya ang organization sa mga taga Miss Earth? Kasi, di ba si Nicole, tawag dito? Si Aliana Aduana, sumali din noon. Taga Miss Earth din siya at naging Miss Earth Water. Tama ba? Water ba yun nakuha ni Aliana Aduana? Or air? Hindi ko alam eh. So, nakalimutan ko na water niya. Tapos, ayun, hindi rin nakapa hanggang sa top second runner-up sa Miss Universe Philippines nung nakaraang taon, di ba? Hindi naman siya tumabot talaga sa nakakuha ng corona. Kasi baka piling ko, nung time na yon ay ayaw niya ng ibang crown, kaya hindi siya nabigyan. Pero, sa totoo lang, possible naman na pwede naman mabigyan. So, ngayon, 3 sila. 3. So, si Roxy, andyan dyan si Roxy. Nako, malakas to si Roxy in terms of Q&A. Tapos nandiyan din si Imelda. Si Melda from Aklan, di ba? Roxy from Baguio. At eto nga, from La Union, si Bea. Si Bea Milan. So, malakas ang laban ba ng mga taga Miss Earth ngayon sa Miss Universe Philippines? To be honest, oo naman. Malakas naman yung laban nila kasi matatalino tong mga to eh. Pero, ang hindi ko alam, dito, kung willing silang umaccept ng ibang corona. Kasi ang alam ko, si Liana, ayaw niya yata ng ibang crown. Hindi ko sigurado ha. Pero ang alam ko, Universe talaga yung tinatarget lang niya. Kasi sa totoo lang, si Liana Aduana, pwede naman siya maging supranational. Kung titignan mo nga, parang bongga siya for supranational eh. But hindi ko alam, kahit na Miss Eco, pwede din siya, di ba? Or Miss Cosmo, but hindi siya tumanggap ng ibang corona. Hindi ko talaga sure. Pero, ayun nga, ito nga ang ngayon may mga taga Miss Earth. So, taga Miss Earth kaya ang papanalunin, di ba? Nung nakaraang taon kasi from International. So, ngayon naman from Miss Earth. Di ba? So, ang nakikita ko naman, may malakas na kandidata talaga. Silang 3, actually malakas si Imelda ng Aklan. Malakas yan, magaling eh. Kita natin yung styling niya, okay na okay eh. Tapos si Roxy. Si Roxy, Diyos ko, winner din yan. Makuda din niya si Bakla. Tapos eto namang tawag dito, si Bea. Si Bea talaga yung masasabi natin na, ay naku, pwede manalo na Miss Universe. Ngayong taon na to. Si Bea talaga yung parang
feeling ko, oh my gosh, mukhang ito kukuha ng corona. Kasi yung appearance niya, yung beauty niya, ano na, ready to fight na talaga. Ready to competition na para sa Miss Universe. Kung bukas ang Miss Universe, tapos bukas ang mananalo, ay, winner na to. Oho. Kumbaga parang, hindi wala ng transform, padala mo na. Oho. Kasi marunong, di ba? Parang, hindi mo na siya ihahanda. Oho. Kasi, alam niya na yung gagawin niya. So, yon. So, tingin ko, yes, taga Miss Earth ang mananalo ngayon, no, di ba? So, I'm so excited kasi una, ang maganda kasi kay Bea, bagong candidates talaga from sa atin. Oho. So, parang feeling ko, pwede siya yung manalo kasi walang returning eh. Kasi di ba parang may returning na sinasabi, tapos meron naman na parang, ay, eto na, ganon. So, parang ang feeling ko, kay Bea mapupunta ang corona ng Miss Universe Philippines. Kaya, yes, para sa akin, ang pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines ay taga Miss Earth Philippines. Agree ba kayo? So, tingin ba ninyo, taga Miss Earth Philippines ang mananalo ng Miss Universe Philippines? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you guys. Thank you.